What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dun sa paparating na terrarium. So, hindi natin pag-uusapan yung kung magkano yung kikitain. Kailangan natin munang i-analyze yung mismong economics, yung mismong economy ng Axie. So, dito lagi ako napapaisip, no? Tinitignan ko lang yung mga ah, supply ng market, ng land, ng Axie, no? Pati yung mga collectible Axie. So parang napaisip ako parang kulang yung number of lands para ma-accommodate lahat ng mga Axies, no? So advice ko is panoorin niyo ng buo tong ating video dahil dito is ay i-share ko sa inyo yung aking insight pagdating dito sa darating na terrarium, no? So dito, kinumpit ko siya as the end game. Ibig sabihin, na-maximize lahat ng Axie, na-maximize lahat ng collectible Axie, na ilagay siya sa bawat land na kailangang ilagay at kung magkano at kung hanggang gaano kalaki yung capacity ng land na kaya mag-accommodate ng lahat ng Axie. So yun kasi yung end game dito eh. Siyempre, alam naman natin na ang land is limited, no? So kakaunti lang. So dito, ang nakalagay dito sa ating Ronin is may 16,886 lang na land, total lands. At ang owner is 2,917. Mamaya pag-uusapan natin yan, hihimayin natin lahat ng pwedeng maging mangyari dito sa ating terrarium, no? Kung ano pa yung ano, tsaka kung ano pa yung pwedeng naiisip ko na pwede ko maging ma-share din, no? Kung sakasakali man na parang naisip ko na pwedeng maging solusyon dito sa pwede kong may mga nakita kasi akong problema na gusto ko rin i-share yung pwedeng maging solusyon. Pero syempre, galing lang naman yun sa akin. So yun naman dahil wala akong magawa sa maghapon. Kaya naisip ko na try ko ang gawa ng content ito na tungkol dito sa mangyayaring terrarium, no? So kinumpute ko na lahat dito yung mga information, no? So dito, naging basihan ko kagaya nito, no? So doon na lang tayo sa Summer Axie. No, punta muna tayo sa Summer Axie. Ay, sa Mystic na lang tayo, sa Mystic Axie. So makikita natin dito na may total axis na 1,376. So dito siya. So nilagay ko siya doon sa mismong ano niya, population. So ang meron lang sa buong market is 1,376, no? So meron lang 20 na listed at may 452 na owners. So dito ko siya nilagay sa 452 na owners. So alam naman natin na dalawa yung bagay na importante sa darating na terrarium. Una is yung land kung saan titira yung mga Axie mo at yung mga Axie mo na kailangan is meron kang 30 Axies per land na ilalagay doon sa mga land mo, no? So, kinumpute ko rito is kung gaano karami na land ang ma-accommodate ng lahat ng collectible Axie o lahat ng Axie at ilan yung magiging homeless pagdating dito sa ano na to, no? So, dito, so ito yung naging basehan ko. So, kinuha ko na siya. So, sa Mystic Axie, meron lang, ang Atias flame niya is 1,000. So, may 1,376 lang na total Axie at merong 452 na mga owner. So ginawa ko rin siya sa lahat, no? Sa Origin, sa Mio, sa Xmas, sa Shiny, sa Japanese Nightmare Summer at saka sa mga normal Axis. Pero siguro hindi na natin masyadong mapag-uusapan yung population ng mga normal Axis kasi later on malalaman natin kung bakit, no? So dito, nakalagay dito sa total Atias Flame, no? So nakita natin dito yung mga equivalent ng mga Atias Flame. So tinignan ko dito, so Origin ang pinakamalaking ambag sa Atias Flame, no? So pwedeng diyan mas maraming kung titignan mo kung ang habol mo is yung Atias Flame, no? So pinakasulit kunin yung Origin Axie pagdating dito dahil siya yung may pinakamalaking ambag sa Atias Flame or Nightmare, no? Papakyawin mo yung Nightmare at saka ito. So pinagbasehan ko lang naman yung Atias Flame kung ang habol mo ay Atias Flame. Lalo kung ilan yung na-produce. Pero syempre, mas less yung makukuha mong Atias Flame. Mas mataas kasi ang presyo kumpara sa price. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung tutusin, ang Origin Axie, kung magkano ba isang Origin Axie ngayon? Yan, sa price niya na $568, no? Sa presyo ng $568, sulit ka na doon sa pwede mo makuha na Atias Flame, no? In theory lang naman to. Ito lang naman na naging computation natin, no?
Kasi syempre siya yung may pinakamalaking ambag sa Atias Plain in respect in total of Atias Plain, no? Pagka kinumpara mo tsaka sa dami ng population. Syempre the more the population, the more na mas maraming supply, the more na mas nagmumura, no? Pagdating sa Atias Plain lang naman ito. So hindi naman ito sa lahat. Pero syempre kung pag kinumpara mo naman, no? Sabihin natin na magkano ang isang Origin Axie is $568. So kung titingnan mo yung kanyang ang population, so parang times 3 ng Mystic. So kung ita-times 3 natin ang presyo nito, dapat isuwi na sa mga 1,500. So tingnan natin yung Mystic Axie kung magkano isa. Ayan, no? So talagang mas mahal ang Mystic Axie kaysa doon sa Origin. So talagang Origin yung pinakamura kung ang habol mo lang is yung doon pa lang sa ratio ng population kasi ang pinagbasihan ko pag times 3 mo kasi itong 1.3, so nasa 3.9 yon, no? So kung bibili ka ng apat nito, so mas mataas na yung Atias Plain mo, mas mura mo pa mabibili, no? Kasi parang 1.5 lang ang magagastos mo kasi $500 o $600 na lang. So 1,800, so nakatipid ka ng $1,000. Yun lang naman syempre compute lang natin. No? So nakita ko dito, so dito ang nagwagi is si Origin. At sumunod sa kanya is yung si Nightmare, no? Nightmare tapos si Mystic na ang sumunod, no? So kayo na bahala diyan kung anong ninyo. Anong evaluation ninyo. Pero para sa akin, sa Origin Axie yung nakita ko na pinaka worth it bilhin. In terms of price, kumpara sa Atias Plain, no? Pero check natin ang kanyang So dito kasi 100 slips per day kasi ang Origin Axie. 100 slips lang siya. Ang Mystic naman is times 4 naman siya. So kung ang habol mo naman na slips, mas lamang ang Mystic Axie, no? Kasi 400 ang lamang. Okay, so times 3 mo yung presyo ng Origin, that's 300 lang. So kung ang habol mo ay slips, talagang mas sulit ang Mystic. So yung Agamo Genesis, nagulat ako kasi 3 lang pala may-ari nito, no? Ang angas nga na itsura. I-share ko na rin sa inyo, ha. Check natin yung Agamo Genesis. Collectible Axie siya, kaso sa sa special. So wala pang binibentang ganito. So doon tayo sa not for sale. So ang laki ng nito. So 3 lang siya, no? 3 lang yung Agamo Genesis, no? So kinumpute ko na. So nagkaroon na natin. So alam na natin na Origin pa lang pinakasulit bilhin, ganyan, no? In terms of budget, yung presyo niya compare sa kanyang Atias Flame na kayang i-produce, no? Ngayon, pagdating sa owners, tiningnan ko rin yung bawat owners, no? So punta na ulit tayo sa Mystic kasi sa Mystic madaling tignan So 452 naman ang owners dito. So tiningnan ko rin lahat yun sa Origin, sa Mio, sa Christmas, so and so on, no? So nakita mo dito may mga prayo, mamaya i-discuss natin kung ano yung mga prayo na yan, no? So ito yung mga owners, ito yung mga owners. So ang total owners ng lahat ng collectible Axie, so may 28,250 na iba't ibang wallet na owners itong mga Axie na to. Hindi natin alam kung ilan ang hold nila kasi dito makikita rin natin sa analytics. Hindi yata makikita makikita pala yan. So dito makikita natin na yung may 4 na tao na may hawak ng Mystic is 411 na tao, merong 31, may 8, no? So may iba't iba. Merong iba't ibang mga tao, may iba't ibang wallet na may hawak. So ibig sabihin, kagaya nito, no, 1 to 4 lang na mga wallet ang may hawak ng halos 411, no? Na syempre distributed na yun sa kanilang apat, siguro tagbo 100 sila, no? Parang ganun yung pagkakaintindi ko dito. Ngayon 200 to 500 naman yung tag-iisa naman yung may Mystic Axie na hawak nila. So ginawa ko rin yun sa lahat, so nakita natin dito. So ang summary lang naman ito is may 28,250 na wallets na may hawak na mga to. So hindi natin alam yung combination ng mga wallets na yun. Syempre pwedeng kagaya ko, may hawak ako Nightmare, may hawak ako Summer. Pero equivalent lang nun is isang wallet, no? Isang wallet lang ang equivalent nun. So, hindi natin alam kung ilan. Pero kung titingnan natin yung pinakamababa, so sabi natin 375 yung Mio na magkakaibang wallet.
yung possibility na yung 375 na yan ang pinaka-minimum na wallet na may hawak ng may iba't ibang klase ng mga collectible Axie. Kasi bakit? 375, sabihin, ako wala akong hawak na Mio Axie. Pero yung 375 na hindi ako kasama, may hawak din silang Summer, Nightmare, Japanese Shiny, ganun. No? So, ang total na may owners is 28,250 owners nung lahat-lahat na may hawak ng mga collectible Axie, no? So, pwedeng iba't ibang wallet yan, pero magkakaibang, pwedeng magkakasama yung mga Axie doon. Punta tayo sa land. Ngayon, sa land, mapapansin naman natin dito, no? So, pumunta ako dito lalo na sa akin sa Sabana Plat. Sa atin sa Sabana Plat, may nakalagay dito na dito para malaman ko, so pinilter ko lang siya. Tapos sa Sabana, then hinanap ko yung for sale at saka not for sale. So all. So may 5,230 na Sabana Plat, no? So ginawa ko rin yan sa lahat, yung Forest, so may 5,206, 4,000. Tapos Mystic na 2,278, Genesis na 72, Luna na Siyam. So ang total owners lahat ay 16,886 yung total land. So ito yun, ay 87 yung compute ko, ewan ko kung bakit 86 to, pero isa lang naman ng ano eh, no? So ang total owners is 2,917. So ibig sabihin, yan lang yung may hawak na mga land na yan, in combination din doon sa mga land na hawak nila. Pwedeng iba, 10 yung hawak, 100, no? So, depende. So, itong tinignan natin yung analytics. Ayan. So, mga total owners, meron may hawak at kagaya ni Coco Bear, si Bear, itong Bear na to, si Coco Bear yan, 885. Itong yung number 1 sa rank, mamaya, check natin yung kanyang address. So, hinanap ko na to, no? Nahirapan nga akong hanapin kung ano yung wallet na yan eh. Pero itong si Bear, sila Peter Pan, no? So, ang dami nilang hawak na lahat, 885. Pero isang wallet lang sila. Isang address lang. So, kasama sila dun sa total owners na 2,917. No? Pwedeng maging risk, pwedeng kasi whale sila, ganyan. Ang dami nilang hawak na land. Pero mamaya i-explain ko kung ano pa yung pwedeng gawin talaga dito sa terrarium, no? So, ang total owners is 2,917. Yung total collectible Axie natin is 119,976. Ngayon, ang ginawa ko, yung 119,976, dinivide ko to by 30. Kasi per kada land is 30 na Axie. So, nagkamap ako sa 3,999. So, in-round up ko na lang, ginawa ko na lang 4,000. So, ibig sabihin, sa total collectible Axie pa lang, kailangan mo ng 4,000 na land, no? 4,000 na land na kailangan na malagyan para ma-occupy yung mga collectible Axie. So, nilagay ko dito, ang demand na kailangan is 4,000, no? Pero ang total owners lang is 2,917. So, yung difference nilang dalawa, yung 4,000 na 2,917 is 1,083. Ibig sabihin, 1,083 na mga collectible Axie ang pwede maging homeless. Assuming na, nasa endgame na tayo, ibig sabihin, inuna nilang lagyan yung mga Luna, Genesis Axie, Mystic, tsaka Arctic, no? Tsaka Forest, yung mga pinakamalaking rewards, pinakamalaking land, ang inunang lagyan, no? So, hindi ko naman sinasabi na ganito yung pwede mangyari, pero kung titingnan mo yung maximum price o maximum na gain na pwedeng makuha, is pwedeng ganyan yung maging computation. No, syempre, doon ka sa mas mataas yung rewards sa Luna. Alangan naman may Mystic ka, tapos ilalagay mo sa Sabana. Makikihati ka pa doon sa ang dami-daming owners. No? So, pwede mahati talaga yung rewards mo dito. No? Kaya, inisip ko na mas maganda na kinumpute ko na lang siya doon sa pinakamahal na land na ino-occupy ng pinakamahal din, pinaka-rare na klase ng Axie. So, 1,083 pa ang pwede maging homeless, no? Ngayon, nung 1,083 na, yung 4,000 demand na to, so kinumpute ito, no? So, kaya kung nilagyan ng prior dito, ibig sabihin, ito lang
is 3,948 pa lang ito, yung total. Total nitong mga to. So, ibig sabihin, ubus na agad hanggang shiny. So, matitira na lang sa, ang matitira na lang na homeless pa is yung Japanese, Nightmare, at saka Summer, at saka yung normal Axie. So, dito pwede mag-concentrate yung mga collectible Axie na yan. No? Pero kagaya ko, wala naman akong land na nasa Arctic kasi hanggang Arctic aabutin yung 4,000 eh. Lagpas pa nga to kasi 6,000 to eh. Ibig sabihin sa Arctic, may 2,000 na mga katao pa dyan na maghahati-hati naman doon sa mga Japanese Nightmare na lang yung may lalagay nila. Kasi yung sa Shiny, hanggang Shiny, pwedeng i-occupy na yun ng mga 2,000 sa Arctic, Mystic na 2,000, tapos yung 72 sa Genesis, saka Luna, depende. No? Pwedeng nasa 1/8 na lang yung nasa 2 pa pala yung maghahati-hati sa Arctic doon para doon sa ibang mga collectible Axie. So, in theory lang naman yun, assuming na hindi madadagdagan ang collectible Axie. No? Yan, continue tayo. So, dito naman sa Japanese Axie, yung Nightmare Axie, tsaka Summer Axie. So, wala pa silang titirhan. Kung titignan mo yung demand lang ng mga collectible Axie, no? So, dito lang yun. Sa pinag-uusapan lang natin dito is yung demand lang ng mga collectible Axie. Diba? So, kung gusto natin na ma-occupy talaga lahat, so kailangan natin ng 16,887. Assuming na na-distribute na evenly sa lahat, no? Pwedeng dine-delegate. Ito na yan, sasabihin ko na. No? So, pwedeng dine-delegate mo yung iyong land sa iba at pinarerentahan mo doon, no? Pero ewan ko kung anong nun, kasi staking lang naman yun, kasi wala pa namang game within that terrarium, eh, no? So, ilalagay mo lang yung mga active doon, kumikita na. So, hindi ko alam kung dapat pa bang i-delegate. Pwede siguro, para at least another wallet. So, exploit ba tawag doon? So, tingin ko hindi naman exploit eh, kasi ikaw naman ang may-ari. Wala pa namang game na nangyayari. Tapos kung marami akong Axie, pwede kong gawin yun, no? Maglalagay ako ng land doon sa isang certain address, i-scatter ko yung aking mga lands, tapos lalagyan ko ng 30 na axis, no? Para ma-maximize ko yung rewards, no? At yun, sigurado, dito magko-concentrate yun sila. Ewan ko kung yung mga taga-Sabana is maglalagay ng mga mystic. Hindi natin alam, no? At yung tungkol sa earnings, mas maganda pag-usapan siya in actual, no? Kaysa yung in theory lang tayo. Tayo kasi, ginagawa natin itong sa population ng Axie dahil ito yung given na yun, meron na eh. No? Pwede pang magbago, lalo yung normal Axie or pag may lumabas na panibagong mga collectible Axie. Pero, siyempre, i-update natin yung ating research pagdating dito. No? So, dito, isa sa mga naiisip ko na pwede pang mangyari is yung parts. Dito tayo, sa parts. Ngayon, kung minsan kasi may mga Axies na merong Nightmare parts, meron ding mga summer parts, no? May combination kasi ng ganun, guys, eh, no? Punta tayo dun sa Axis. Kunyari, andito ka ngayon sa Nightmare. Tapos, meron kang mga collectible Axis. So, punta na tayo sa pinakamahal, no? Highest price. Kasi dito ako madalas makakita na may mga iba't ibang parts, eh. Ayan, kagaya nito. Kita mo naman yung collectible Axie na to. Grabe, pinakyaw na niya lahat. So, meron siyang parts ng Nightmare, meron siyang Shiny, meron siyang Japanese, at saka meron siyang Mystic. Ayun, no? Meron siyang Mystic. Huh? So, kagaya nito ng mga Axis na talagang kung ganda, no? Kung halimaw na eh. Yung katawan pa niya, gusto ko yun, yung Nightmare na body na yan. Mahal, oh. $43,000. Grabe naman to. Ayun, no? So, makikita natin na dito, no? Dito sa wala tuloy ako eh. Ang ganda yung mahal eh, no? Ang ganda na ito, no? Wala ba magre-regalo sa akin to? Kahit ito lang yung naka-Nightmare parts lang, no? Mamaya titingnan nga natin kung magkano na yung mga Nightmare parts, yung naka-Nightmare body, yung forma eh. Bagay na bagay sana sa team ko yan kasi poison team ako eh. Yan, no? Sa Nightmare parts, pwedeng ito kasi hindi pa to kasama sa competition ngayon naka-TS frame, no? Pero may theory ako na baka isama nila ito. So, hindi natin masabi, no? Assurance ba yun? Hindi naman ako developer, no? Pero para sa akin, pwede eh.
pwede i-consider din ito. Siyempre, kailangan din maging competitive ng mga access mo eh. Bukod doon, level. Ano ba level nito? Level 44 siya. O, sabihin na natin nag-level 60 na siya. Ano yung another benefits noon, no? Tapos accessories. Isa rin yun. Kasi pagka nilagyan mo rin ng flame yung accessories, maaaring magkaroon din ng another demand naman sa mga accessories. Punta tayo sa accessories. So, ang total accessories is 148. So, kunyari, gusto mo magdagdag ng 1 points per accessories para dagdag doon. Lagyan mo ng accessories yung mga aksi mo na nandun na nakatambay doon sa LAN mo. So, may additional ka na pwedeng makuha na TS Flame. So, pwede rin yun, no? So, ito lang naman is, in theory lang naman to guys, hindi ito sinabi na Sky Maybes. Ako naiisip ko lang naman para padagdagan yung demand sa lahat ng mga natin. No? Pero syempre, siguro pagka Mystic yung iyong mga iyong mga accessories, so pwede siguro na magkaroon ka ng magandang deal pagdating sa TS Flame, no? Tapos sa pag-evolve, sa pag-evolve naman, balik ulit tayo dun sa sa pag-evolve naman sa Nightmare. Ayan. Nightmare na lang binibigay ko example guys, no? Kasi favorite ko yung Nightmare. Sa Nightmare naman, so yung mga naka-level 2 na yung mga parts, pwede rin yun. No? So, kunyari, naka-level 2 yung iyong parts. Saan na yun? Ang naka-level 2 lang pala sa kanya yung Nightmare na parts niya, no? Hanap tayo ng iba. Example. Nung naka-level 2 na yung parts. Itong, hindi pa pala yung naka-level up yung sapatos. Yung chinelas. Yung chinelas sana yung yung mount. Ito yung mount nito, naka-level 2 na. So, pwede rin na siguro, hindi, naka-Nightmare pala yun. Basta naka-level 2 yung parts niya, guys. Makikita naman natin yan. Ito yung ganito. Ganito ang itsura niya, naka-gold. Naka-gold yung bar niya, hindi kagaya nito na white yung surrounding nung card. Ito naman is naka-gold. No? Hanap na tayo ng mas para klaro tayo. Na may level 2 parts. Search na lang kasi natin. Evolving, ready mo. Hindi, ready to evolve to eh. Level 2 na parts. Wala pa tayo ha. Wait lang guys. Ito. Parang naka-level 2 ata ito. Ayan, kagaya nito, yung tricky. Yung tricky is naka-gold yung gilid niya. So, naka-level 2 parts na yan. Tapos, yung bulwark niya, naka-level 2 na rin. Tsaka yung wall gecko. No? So, ibig sabihin, dahil level niya, level 40 na siya. So, 3 beses siya na-evolve. So, pwede rin na magkaroon ng incentive yung mga ganon. No? Ngayon, kung pagbabasihan naman natin, yung homeless natin sa ngayon, na ang owners is 2,917. So, 4,000 yung demand para sa mga axes, no, na kailangan ma-occupy na sa total collectible axis. 4,000 kasi na land ang kailangan mo para ma-occupy lang yung total number ng collectible axis. No? So, ito yun. Yung normal axis hanggang agamo. Ano? 119,976. Ngayon, i-divide mo yan by 30. Ibig sabihin, 4,000 axis yun. Yun yung demand lang na pwedeng kailanganin para ma-occupy yung lahat ng mga axis mo. At yung homeless, yung mangyayari, yung mga homeless na collectible axis, aabot lang ng 1,083. No? Sa sa example lang na ito, no? Na 2,917. Pero paano kung total land ang pag-uusapan natin? So sa total land, kung pag-uusapan natin yung no? So mayroon 16,887. No? Meron 16,887 na land. So, i-multiply natin yan by 30. No? So, ibig sabihin, yung 16,887 na yan yung kailangan ng ma-occupy ng tag-30 na axis. Sabihin natin na distribute na maayos lahat ng mga ng mga land. So, nagbilihan yung mga tao. So, meron 16,887 na owner. No? Kasi yan na yung maximum ng land. Di ko alam kung nadadagdagan yung land guys. Hindi pa natin yan. No?
Pero kung sakaling fix na yan, so ang kailangan mo is 506,000. So ito yun, 506,610 AXI ang kailangan mo, no? So lagpas na siya doon sa total collectible AXI. So ibig sabihin, simot talaga yung collectible AXI, ma-occupy talaga lahat ng collectible AXI. So ibig sabihin, ang normal AXI na kailangan pa rin is 386,634 na AXI, no? Para ma-occupy yung lahat ng nasa land na yan, assuming na 30 axis lang ang ilalagay mo, no? Pwede pang magbago yan. Syempre, depende naman yan sa Sky Maybes kung ano magiging ano. At ang magiging homeless, grabe, 10.7 million ang homeless na normal AXI, no? Siguro diyan napapasok yung pwedeng sige, ano ka, mag-burn ka ng 10 AXI tapos bigyan kita ng accessory, items, pang-evolve ng parts, mga ganun, no? Hindi natin alam kung saan pwedeng mangyari, no? Pero ang homeless AXI is 10,708. Ngayon, ito na importante, no? Dito sa computation na ginawa natin, nakita natin yung demand ng land. Tama? O, yung demand na demand yung land. Bibili ako, gaganyan ako. So, para sa akin, hindi rin naman siya, pero kailangan nyo rin i-consider ito. Punta tayo sa land. No? Dito sa analytics, so, makikita natin dito yung mga top owners, no? May mga owners na may 885 na na si Peter Pan, ganyan. Pwede nilang i-dominate talaga yung higher mga tier na mga lands, no? Pero ang pinaka naging sa akin dito is itong 6, guys, hindi ko pa rin alam pero itong 6,869 na lands ng 40% ng maximum supply hawak niya, no? So pwede niyang idam sa market yan, ibenta niya na ibenta lahat, no? Pagkakataon naman natin yun para bumili. Pero nung chinek ko ito, pagka diniretso mo na lang siya i-check ng ganyan, so nakalagay dito is account not found. So hinanap ko siya sa Ronin, dito sa mismong Ronin chain, no? So punta lang kayo dito sa app.roninchain.com, kopyahin niyo yung kanyang address. So ito 'yon, no? 7D9FB, no? So nakita ko dito na contact nito is land staking pool, no? So ibig sabihin, dito pala nila ini-stake yung kanilang mga land. So ito yung dating activity ng Axie Infinity na pwede mong i-stake yung land mo, no? So kaya pala ang laki nito. So ibig sabihin, may mga owners din ito outside, no, na syempre sila yung nag-stake doon. So kung kukunin nila yung kanilang mga land, so may madadagdag doon sa supply. So hindi natin talaga sure kung saan papunta itong 6,869 na ito. Ngayon, ito check na rin natin yung kay Bear, yung kanyang inventory, na. So ito yung sinasabi ko sa inyo, once na nasa blockchain yung iyong is pwede ka mag-imbestiga kung ano yung nangyayaring activity, ano yung hawak talaga no So una, di ba, nakita natin nung clinic ko wala, account not found. So hinanap ko sa mismong Ronin chain, no? So doon naman na-check naman natin siya. Yan, kagaya nito sa mga lands niya, so filter natin kung ilan yung kanyang sabana. So may 244 slots siya. 244 na plots, no? Sabihin natin na mayroon siyang sabihin na natin yung sabana plot niya is kailangan ng 30 na axis. So ibig sabihin nasa roughly 3,000 nasa 7,000 yung kailangan niya na axis, no? So tingnan natin yung mga axis niya kung ilan. 2,178 lang yung kanyang axis, no? So isipin mo kung 2,178 ang kanyang axis, tingnan natin yung kanyang mga lands. Pangalawa to sa pinakamarami na may hawak na Mystic. Mystic niya 59, guys. 59, no? So kailangan niya is 1,770 na axi. So kung 1,770 na axi, so ubos na kagad yung axi niya dito pa lang. So tingnan natin kung ilan yung Arctic niya. Grabe, paldo to. Shoutout sa iyo, Coco Bear. Baka naman. May lunas landing pa nga siya Na-check ko kanina 1 lang Ngayon ko lang kasi na-check yung Mystic niya, no? So ang Genesis niya ilan? So dito pa 2 plots. So Mystic niya Arctic 458. So dito pa lang yung mga access niya kulang na Di ba, guys?
So makikita natin na pagdating sa demand ng Axie, mataas yung demand sa Axie. Pero ba't ganun? Hindi nataas. Kasi hindi pa naman kasi sigurado yon. Ito kasi kinumpute lang natin in theory lang. No? So hindi naman natin masasabi na, oy, bawal yung ano dito, kailangan na 30-30 Axie lang tayo, ganyan-ganyan. Tsaka hindi pa rin natin alam kung anong pwede maggalaw ng whale. Pero gusto ko lang din talaga i-dokumento to kasi para makita natin to in actual na kapag nandyan na yung mismong terrarium. Anong mangyayari sa price, anong mangyayari sa demand, no? So, tingnan natin dito. O, ilagay natin dito, may 2,917 owners ang mga ngayon. As of this recording, 2,917. Ngayon, the more na dumadami ang owners, the more na bumababa, syempre, ang reward. Kasi syempre, dadami yung kahati mo. Pero, the more, ang mangyayari naman dyan, pwedeng magmahal ang presyo ng land. Yun ang magiging natin dito na pwedeng tumaas yung presyo ng land. Ganun yun eh. Perpendicular sila eh. Hindi naman sila in parallel na pag tumaas yung ownership, tumaas yung demand ng tataas ang presyo ng land, pero ang rewards liliit. Kasi bakit? Siyempre, magkakaroon ka ng another kahati doon sa mismong land na property mo. Siyempre, kung sabana ang binili niya, so additional yun sa population ng sabana. No? Lalo na, naka-individual pa naman ang earnings pagdating sa land, no? Sa punta tayo sa X. Punta tayo kay Gihos. Alam ko si Gihos ang huling na ganun. Ay, hindi, si Gihos. Si Gihos ang huli kong nakitang nag-post nito eh. Parang may kasi siya doon, parang ayan. Ayan. Ayan, no? So, sa Sabana, ayan, no? Mas mataas pa nga supply dito, 5,464 ang pang-compute nila. Oh. Tapos 17,000 sa forest, no? Ako kasi ko siya guys eh. Kinumpute. Ba't parang ang taas nga no? Hindi, BXS reward pala to. Sorry. No? BXS reward pala to ang nakalagay dito. So, ibig sabihin, sa Sabana Plat, ito yung paghahati-hatian ng lahat na may-ari ng Sabana. So, ibig sabihin, kung may 5,000, sabihin na natin na evenly pagkakapares yung ATS plane, no? So 5,464. So i-divide natin yan na kung ilan yung Sabana. So 5,230. So kung na-compute naman natin to dati pala, no? So parang 1 na BXS yun yung pinakamababa na pwede mo makuha dito. Kung equally pare-parehas kayo ng ATS plane at lahat ng Sabana Plat ay nagagamit, no? So pwedeng ganun, no? Pero kung kagaya nito, nung nasa Genesis, sa Mystic, sa Arctic, ito talagang una ma-occupy. No? Kaya ang lalaki ng rewards niyan. Pero kung ako, papipiliin, no? Kung anong pinakasulit sa akin bilhin, tingin ko forest. Less competition, oo. No? Kasi syempre, magko-concentrate yung mga whales or di kaya yung mga talaga mararaming hawak dito sa Genesis, sa Mystic Lands, no? Lalo na yung Mystic Land, ang laki-laki ng niyan, no? Na rewards, no? Pwede rin sa Lunas Landing eh, pero ewan ko, bak bibili ka ng Lunas Landing eh, 10,000 lang, no? Parang nadoble lang yung kita ng Sabana. So, pwede nga, mapapansin mo kung anong pwede maging demand dito sa pagdating sa rewards eh. So, pwedeng yung Mystic, Genesis, Arctic, at saka Forest ang pwede maging demand. So, hindi nakasama yung sa Lunas Landing. Ang Lunas Landing kasi siyam lang naman yun. Ang Genesis naman is 30,000 lang yon. So, pag kinumpute mo pa rin, ganun pa rin eh. Ubus nung talaga nga mismo nga lahat ng mga demand pagdating dito sa mga collectible Axie. So, ayun lang, no? Sana may natutunan kayo dito sa akin. Maraming salamat sa inyo. I-like and share ang ating video at thank you so much sa inyong pakikinig. Sa palagay nyo, tama kaya yung aking computation? Ano ba ang inyong maano dito? No? So sa risk at saka questionable lang naman sa akin is yung tungkol lang doon sa land staking na account, no, kasi meron din yung hawak na parang nasa 1,800, no. So yun lang naman ang aking questionable doon, pero siyempre sooner, no, maiimbestigahan pa natin to. So kung magkita-kita lang tayo doon sa mismong terrarium at siyempre babalitaan ko kayo kung magkano ang pwede maging kitain dito. Siyempre titingnan natin kung paano natin siya ma-dissect pa, no, pagdating dito. At syempre yung sa mga gustong-gustong mag-try nung ating so meron na rin silang may update ko lang din kayo pagdating doon sa PVP ng Atias Legacy. So meron na rin silang
Paano to registration. So, ilalagay ko lang dito sa description, sa video description ko. So, yun lang yung maraming sa inyong lahat. At syempre, magkita-kita lang tayo sa terrarium. So, wow, bago na, hindi. Kita-kita tayo sa arena. Oy, not financial advice, ha. Ito naman yung sinapag-usapan lang natin. Baka mamaya, sabi ni Kuya Kag, bili na daw, ma-demand daw ano. So, hindi pa. No? So, tingnan natin. Ito lang is theory. No? Talagang ano no? Hinabol pa no? So, yun. Maraming salamat sa inyo lahat. Magkita-kita na tayo sa arena. Game on!